Isang magandang umaga po sa ating Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo ay magpapasimulan ng ating gawain at maalit po ginanya po kayo tuloy para sa ating pagbunod at panalangin. Sa pagkakataon ito, ating po ito ng ating pusong isipan sa gawain ito at bigyan natin ng panahon ang gawain ito. Tayo po yung manahimik. Father God, we thank you for this wonderful day as we gather here to honor your word. The words that will fall into our hearts and bear fruit and grow. You anoint us to be a believer and to become one of the disciples, Lord. And we try to pattern our lives according to your will, O God. Salamat din po, Panginoon, sa Holy Spirit na siyang aming gabay at patnubay sa aming mga layunin. Patnubay na kami, Panginoon, hanggang sa aming mga iniisip, sa salita at sa gawa, ang kalit po, Panginoon, mga taas. Salamat po, Panginoon, sa praise and worship. Gagamitin niyo natin ko pala, ay mapupustos na kami ng aming mga gawain at sa magpapahayag ng iyong salita, gamitin niyo po sa amin at gusto momento na yung papayagan. Naniniwala po kami na ang mga salita ninyo ay the word of God will not return empty. Naniniwala kami na hindi kami mananagumpay at itong mga salita ninyo na siyang bangon-bangon namin bilang bini sa aming buhay. We ask this in Jesus' name. Amen. Blessed morning, blessings. So before we start, I would just like to read from the book of Psalms. It says, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen? Amen. So sabi nga po, let everything that has breath praise the Lord. At yun po yung gagawin natin. We will give our best kind of praise in this place. Amen? Para po sa ating lahat ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's praise him. Thank
nagbabago ang Diyos. Siya ay nananatiling mabuti sa ating lahat, sa bawat taon, sa bawat henerasyon. Amen? Tayo po'y muling aawit sa Panginoon. At alam niyo po ang awiting ito, sabayan po ninyo ako. At nawa sa awiting ito ay manaliwa sa atin kung gaano katapat ang Diyos sa ating mga buhay. Sadya, can you sing that song, kapatid? Kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay panglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, pagpapala niya'y aking awitin. Minsan pa, sadyang kay buti, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay panglaw. Kaya sa puso ko't dadalhin, pagkakangay aming dakila ka, dakila ka, O Diyos, tapat ka ang tunay, wala ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw ba't maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay sa dakila ka, O Diyos, tapat ka ang tunay, wala ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw mapaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa lahat ng sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kayo lamang po. Dakila ka, O Diyos, sa hanggang tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan sa
tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila O Diyos. Pwede po bang alaya natin ang Panginoon ang mga sarili nating papuri? Taas po natin ang ating mga kamay sa Kanya. Sambitin po natin ang mga wika ng pasasalamat. Sambitin po natin ang mga wika ng papuri sa Kanya. Hallelujah! Purihin ka. Salamat sa iyo, O Diyos. Kahit tapat, mabuti. Diyos na di nagbabago. Purihin ka. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nang ikaw ay Diyos na mabuti sa aming lahat. Diyos na may malasakit sa kanyang bayan. Diyos na patuloy na naglalapit sa amin, sa iyo, Panginoon Jesus. At Diyos na kailanman hindi kami binitawan. Bagaman minsan ay parang hindi ganun makapit ang aming paglapit sa inyo. Subalit, napakigpit po ng inyong pagtangan sa aming lahat, Panginoon. At kailanman, hindi niyo po kami bibitawan, kami na inyong mga anak. Salamat po. Salamat na nakilala ka namin. Salamat na hinirang mo kami. At salamat na kami ay narito. Patuloy na naliliwanagan ng inyong mga salita. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyo. Pwede po bang ipatong natin ang ating mga kamay sa ating katabi? Magsalita po tayo ng pagpapala sa Kanya. Maaaring ang inyong pong katabi sa mga oras na ito ay nangangailangan po ng kalakasan. Maaaring ang inyong katabi ay nangangailangan po ng kagalingan. Alam ko po na ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay Diyos pa rin na mahabagin sa ating lahat at kaya niyang magpagaling. At alam ko po na ang Diyos natin ay Diyos na kayang magpala. Ano man po ang ating pangangailangan sa mga oras na ito, alam ko po na ang Diyos ay tapat. Alam ko na ang Diyos po ay mabiyaya. Maaaring ang ilan sa inyo ay may mga kalituhan. Magulo ang inyong isip sa pagpunta nyo sa mga oras na ito. Si Kristo po ang ating kapayapaan. He is our peace. And so, thank God for peace. Because in Jesus there is peace. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, nag-uumapaw po ang aming pasasalamat sapagkat alam namin narito ka sa piling namin. Sa piling namin ng inyong bayan, O Diyos. Salamat sapagkat alam namin na kami ay panatag. Alam namin na hindi po kami malalayo sapagkat inilapit mo ang inyong sarili sa amin na inyong bayan. Papuri po sa inyo. Binabalik po namin sa inyo lahat ng luwalhati. Sa ngalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi na Amen. Amen. Bigyan po natin ang Panginoon ng malakas na palakpak. Kung meron po akong ilalakas ng papuri niya, ibigay po natin. Habang tayo sinisigaw ng papuri sa Diyos. Habang tayo sinisigaw ng
salita ng Diyos, sabay-sabay po nating sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Bago po natin basahin ang 2 talata galing sa salita ng Diyos, pwede po bang tayo ay lumingon sa ating katabi, sabihin natin sa Kanya, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. At sabihin mo sa isa pang katabi, aabutin ng Panginoon, ano man ang iyong pangangailangan. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay kinuha po natin sa Lumang Tipan. Dito po sa aklat ng Sefanias, Kabanata 3, talata 14 hanggang 15. Sabi po ng salita ng Diyos, kayong mga mamamayan ng Israel, sumigaw kayo sa tuwa. Kayong mga mamamayan ng Zion, ang lungsod ng Jerusalem, umawit kayo at magalang ng buong puso sapagkat hindi na kayo parurusahan ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Panginoon, kayo po magpala sa mga salitang ito. At nawa po ay umuwi kami ngayong umaga ng may baong-baong panibagong pag-asa mula po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen at Amen. Pwede na po tayo maupo, brothers and sisters. Okay, so purihin ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sapagkat tayo ay muling nagkatipon. Medyo maulan itong mga nagdaang araw. Subalit wala pong makakapigil sa mga anak ng Diyos sa kanilang pagpupuri. Amen! Praise God. Handa na po ba kayong mag-aral ng salita ng Diyos? Ang pamagat po ng mensahe na ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay aking pong pinamagatang pinagpala kahit hindi deserving. Sa pag-aaral na ito ay titingnan po natin ang kwento ng Israel sa aklat ng Sefanias. Ang bansang ito ay hindi po deserving na pagpalain, ngunit sa kabila nito ay pinili pa rin ng Diyos na sila po ay pagpalain ng lubos-lubos. At upang mas lalo po nating maintindihan ang pag-aaral ngayong umaga, ay hahatiin po natin sa 4 na bahagi ang aklat ng Sefanias. Simulan po natin sa unang bahagi. Number 1, makikita po natin sa aklat ng Sefanias, yung pong tinatawag na wrath of God, o yun pong matinding galit ng Diyos sa kasalanan. Kapag binasa po natin ang aklat ng Sefanias, ay mapupuna natin agad na ang tindi ng galit ng Diyos. Para bang asar na asar siya sa aklat na ito, at makikita po talaga natin na iba yung kanyang tono. Dito po sa aklat ng Sefanias, nabanggit po na sa tindi ng galit ng Diyos, lahat daw ay mag-iiyakan at magsisigawan upang humingi ng tulong. Nabanggit din po sa aklat na ito na ang galit ng Diyos ay magdadala ng takot, matinding takot sa lahat. Nabanggit din sa aklat na ito na ang galit daw ng Diyos ay parang apoy na susunog sa buong mundo. Nabanggit din po sa aklat na ito na ang galit ng Diyos ay bubuhos sa daigdig na parang tubig, parang baha, na talaga namang asasakop sa buong sanlibutan. Nabanggit din po sa aklat na ito na ang galit ng Diyos ay mauuwi daw sa parusa, pighati, paghihirap, pagkasira at pagkawasa. Sa aklat po ng Sefanias, yan po ang ating makikita, the wrath of God, yung pong galit ng Diyos o matinding galit ng Diyos
sa tao. Now, maganda pong tanongin, bakit kaya ang Diyos ay galit na galit sa aklat na ito? Ano kaya ang pinag-uugatan ng kanyang galit? At pupunta po tayo sa pangalawang bahagi, pangalawang puntos kung bakit po nagalit ang Diyos sa aklat na ito. Number 2, nagalit po ang Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Sabihin nga po natin, sin, kasalanan. Now, binanggit din po sa aklat na ito kung ano-ano yung mga kasalanan na naging dahilan kung bakit po ang Diyos ay nakaranas ng matinding galit sa kanyang bayan. Ayon po kay Zephanias, ito po ang mga sumusunod na kasalanan na nagawa ng kanyang bayan. Number 1, nabanggit po na ang bayan ng Israel ay ganito po ang ginawa. Meron po silang pagsamba at paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Pangalawa, nabanggit na sila po ay tumalikod sa Diyos. Nabanggit din na ang kanyang bayan ay nagkaroon ng pagmamalupit sa kapwa. Mayroon ding pandaraya upang makuha ang ari-arian ng iba. Nabanggit din po yung pagpapasarap sa buhay na nauni sa pagkalimot sa Diyos. Ito po yung tinatawag sa New Testament na walang taros na pagsasaya. So sobrang happy-happy lang sila, party-party dito, nakalimutan nila ang Diyos. Nabanggit din po na minamahina nila ang kakayanan ng Diyos na gumawa. They belittled the capacity of God to act on their behalf. Nabanggit din po na nandoon ang pang-iinsulto, panunuya, panghihiya at panlalait sa kapwa. Nabanggit din po na nagalit ang Diyos sapagkat ang mga tao ay mayroong pagmamayabang, pagiging arugante, at pagmamataas. Nabanggit din na ang mga taong ito ay nagbibente sa Diyos at sila ay gumawa ng karumihan. Nabanggit din na nawala ang kanilang tiwala sa Diyos. Sila'y naging sakim at makasarili. Sila ay padalos-dalos sa kanilang mga pagsasalita. Nabanggit din ng Diyos na sila hindi na mapapagkatiwalaan. Naroon din yung paglapastangan nila sa mga bagay na banal. At panghuli, kung ibubuod po ang mga kasalanan ito, talagang ipinagdiinan ng Diyos na siya'y galit sapagkat sila ay sumuway sa mga kautusan ng Diyos. So yan po ang mga dahilan sa aklat ng Zephanias na pinag-uugatan po ng galit ng Diyos sa kanyang bayan. Sabihin nga natin sa ating katabi, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Siya ay banal, ayaw niya ng kasalanan. So makikita po natin, nakaugnay po ng topic na ito, yung holiness of God, because God is holy. Dahil ang Diyos po ay banal, talagang pag nakakakita po siya ng karumihan, ay naroon po yung kanyang pagkamuhi. At kung susuriin po natin ang ating mga sarili, at kung tayo ay magiging honest, mapapagtanto po natin na lahat tayo ay guilty sa mga kasalanang nabanggit ni Zephanias. Sabi mo sa iyong katabi, to be honest, guilty tayo. Kaya sabi mo sa kanya, aminin mo na. Guilty tayo sa lahat ng ito. Kaya kung ang trato ng Diyos sa atin ngayon ay kagaya po ng trato ng Panginoon sa panahon ni Zephanias, ay talagang isa lang po ang mararamdaman ng Diyos. Galit sa kanyang bayan. Kaya totoo po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 23 na ang sabi, ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ilan daw po ang nagkasala? Lahat. Kasali ako. Kasali ka. Lahat po tayo ay nagkamali. Kaya tayo pong lahat ay deserving sa matinding galit ng Diyos kasi nasaktan natin siya sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na marumi at hindi kalugod-lugod sa kanya harapan. At talagang totoong-totoo yan. Lalo na nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Talagang normal na lang sa atin ang gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Lord. At akala natin, okay lang. Dahil hindi pa natin kilala ang Diyos, wala pa tayong awareness, wala pa tayong consciousness na yung mga sinasabi natin, mga iniisip natin, kinikilos natin, mga motibo natin, hindi na pala kapuri-puri sa Panginoon. Hindi natin alam, we are lost. Hindi natin alam na tayo hiwalay sa Diyos. Pero ngayon,
Ngayong nakilala na natin si Yahweh, nakilala na natin ang Panginoong Jesus, nare-realize natin lahat tayo ay makasalanan. Yung pong typical na tao, hindi nila aaminin yan. Na ako'y makasalanan. Sabi nila, oo, nagkakamali ako, pero may mga mabubuti din naman akong ginagawa. Timbangin natin ang mabuti at masama kong ginagawa. Palagay ko, mas lamang naman ang pagiging mabuti ko. Hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako gumagawa ng mga nakakaskandalong bagay. Ganyan ang kanilang pangakatuwiran. Pero ang totoo, kung tayo po'y naliliwanagan ng Word of God, kung tayo po'y nakikinig ng mga salita ng Diyos, marirealize po natin na punong-puno tayo ng pride, punong-puno tayo ng sins in our motives, in our minds, punong-puno tayo ng hatred, marirealize natin, wala tayong pinagkaiba sa mga taong gumagawa ng mga, alam mo yun, scandalous na bagay. The Word of God says, all have sinned and have fallen short of the glory of God. Amen. Kaya pag narinig mo ang gospel, unang bagay na marirealize mo, we are guilty of our sins. Sabi mo sa katabi mo, guilty ka. Guilty ka. Sa lahat ng iyong kasalanan. At ano ang bunga nito? Galit ng Diyos, wrath of God. Talagang ang Diyos ay, alam mo yun, ay may matinding galit sa ating mga ginagawa at meron din po siyang matinding galit sa sinner. Meron pong kasabihan at palagi ko itong naririnig kahit sa mga kapwa-pastor, sinasabi nila, God hates the sin but not the sinner. Hindi po totoo yun. If you will study the Word of God, talagang ang Diyos galit din sa sinner. As you can see dito po sa aklat ng Zephaniah, ang Diyos ay galit sa makasalanan. May wrath of God na nakaumang sa atin. At ano po ang parusa sa kasalanan? Makikita din po natin yan sa book of Zephaniah. Ang bunga po ng kasalanan na ito, parusa ng paglipol. Number 3, or kamatayan. Sa aklat po ng Zephanias, 9 beses binanggit ang salitang lilipulin. Yan po sa mga verses na nabanggit. Now, magandang pag-aralan, ano ba ang kahulugan ng salitang paglipol? Kasi iba't iba tayo ng pakahulugan sa salitang yan. Maaaring sa ilan, pag sinabing paglipol ay massacre. Maaaring sa ilan, pag sinabing paglipol ay parusang bitay. So magandang alamin, ano ba ang kahulugan ng salitang lipol dito po sa aklat ng Zephaniah. Ayon po kay Zephaniah, ito po ang konsepto ng paglipol. Kasama dito ang pagbubura ng alaala na nagkasala sa kasaysayan. Kasama dito ang pagpatay o pagkatay sa mga tao na parang ayaw. Grabe, no? Hindi nang galit ng Diyos sa kasalanan ng araw. Kasama po dyan yung pagpatay sa mga opisyal ng pamahalaan. Kasama ang kanilang mga pamilya. Kasama dyan ang pag-iba sa mga bahay. Pagpatay sa mga negosyante. Sino po dito ang mga negosyante? Sa mga yun. Grabe, no? Kung paiiralin natin yung patakaran ng Diyos na kagaya ng araw, ay nako, lago tayong mga negosyante. Sabi po dyan, pagsamsam sa mga ari-arian, bahay at inumin, pagsalakay ng mga sundalo sa mga bayan, pagpapahirap sa mga tao na mauuwi sa paglalakad nila na parang mga bulag. Nabanggit din po yung parusa ng pagdanak ng dugo, pagkabulok at pagkaagnas ng mga bangkay na parang dumi, magiging parang ghost town ang kanilang bayan. Pagkawala ng halaga ng pera, pilak at ginto, kahit gamitin nila yung ginto, hindi tatanggapin na pambayad sapagkat wala na itong halaga. Pagpapalayas sa mga tao upang mangalat sila na parang iba, pagkaubos daw ng lahi. Nabanggit din na mga lupain na titirhan ng tao ay magmimistulang kural at pastula ng hayop. Nakakamoy na po ba kayo ng kural? Diba? Talagang hindi mo pipiliin na tumira doon. Ang sabi po ng Diyos, dahil sa inyong kasalanan, ng inyong bayan, magmimistulang isang malaking kural. Pastula ng mga hayop. Mabaho. Nabanggit din na darating sa kanila ang sumpa. Darating din yung tinatawag na pagkagunaw ng mga bayan. Kung tayo po'y manunood ng TV, talagang makikita natin may mga bansa ngayon na binabaha. Para bang masasabi mo, parang pagkagunaw yan, ano? Pero dito talagang total destruction ang sinasabi po ni Yahweh.
Nariyan po yung pagkawala ng sustansya ng lupa. Kaya hindi na ito mapapakinabangan. Nabanggit din yung pagpapadala ng Diyos ng takot o depression, pagiging ghost town ng mga bayan. So as you can see, hindi biro ang kasalanan sa mata ng Diyos. God is serious about sin. Ang kasalanan ay dapat parusahan. Ang may sala ay dapat pahirapan, dapat lipulin hanggang mamatay. Ganyan po katindi si Yahweh. Ganyan po ang pamamaraan ng Diyos pagdating po sa kasalanan. Kaya po sa aklat ng Zephanias, ang paglipol po ay ito kung atin ibubuod. Ang paglipol ay parusang dilubyo na nagbawasak sa lahat ng bagay sa daigdig, kasama ang mga tao, hayop, ibon, isda, lunsod, at mga ari-arian. In short, ang kapalit ng kasalanan ay buhay. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya totoo po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6, verse 23. Ano kung sabi ni Pablo sa verse na ito, sikat na sikat itong verse na ito. Sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi mo sa katabi mo, deserve natin ang parusahan. Sabi mo din sa iyong katabi, we all deserve to die. Kung tayo po'y tatayo sa harapan ni Yahweh, kung tayo po'y haharap sa Panginoon ngayon, ay talagang wala pong makakatagal sa ating lahat sapagkat siya'y banal. Baka po tayo'y matunaw. Ano po? Ganyan po ang holiness of God. Kaya hindi po natin dapat binabasta-basta ang Diyos because He is a holy God. At kung ang pagbabasihan natin ay yung pong aral ni Zephanias, alam niyo lahat po na nangyaring mga bagay na hindi maganda sa ating buhay, deserve natin. Sabi mo sa katabi mo, deserve. Kung nagdaang pandemic, marami sa atin dumaing, deserve yun kung tutuusin. Dahil lahat po tayo ay nagkasala. Kapag nagkakaproblema tayo, nalulugi tayo, nababaon tayo sa utang, nagdurusa tayo, deserve natin yun dahil tayong lahat ay nagkasala. Kung tutuusin, wala tayong karapatang magreklamo sa Diyos. Because you and I are all violators of God's standards. And in the words of Zephaniah, we all deserve to die. Galit ang Diyos sa makasalanan, galit ang Diyos sa kasalanan. Tapusin ko na ang sermon ko. NP. Siguro kung dito po natatapos ang message ni Zephaniah, uuwi tayong malungkot. Right? Subalit na nakakatuwa po sa kwento, makikita po natin, biglang pumasok yung habag ng Diyos. Bigla-bigla nagpasya ang Diyos na magpawalang sala ng makasalanan. Sa kwento, lahat ng bansa, balak ng Diyos na lipunin dahil nga lahat nagkasala. Dapat lahat mamatay, including Israel, dahil nagkasala din sila. Pero nakakatuwa, sa dinami-dami ng bansa, hinirang ng Diyos ang Israel upang kahapagan. Amen. Kaya dyan po papasok yung pang-apat na puntos sa aklat ng Zephaniah. Ang Israel ay pinawalang sala. Karapat-dapat po bang parusahan ang Israel? Yes! Lahat ng tao karapat-dapat pero nagpasya ang Diyos. Itong bayang ito, aking pawawalang sala. Tingnan po natin kung ano nangyari. Zephaniah chapter 1 verse 7. Sabi po ni Yahweh, tumahimik kayo sa harapan ko dahil malapit na ang araw ng aking pagpaparusa. Meron daw pong dadating na day of judgment. Inihanda ko na ang aking mga mamamayan para patayin tulad ng hayop na ihahandog. So nakaumang na yung parusa ng Diyos sa kanyang bayan. Lahat ng bayan paparusahan niya. Babylonia, Assyria, kasama ang Israel, paparusahan. Inihanda ko na rin ang mga kalaban na tinatawag kong sasalakay sa Huda. So talagang original plan ng Diyos
ay isama ang bansang Israel sa mga lilipulin at papatayin dahil sila din ay hindi naging tapat sa Diyos. Yon ang original plan. Pero, nung matatapos na ang kwento ni Zacarias, tila baga nagbago ng isip ang Diyos. Sabi sa Zephaniah chapter 3 verse 8, "Kaya kayong mga taga-Jerusalem, hintayin ninyo ang araw na uusigin ko ang mga bansa, sapagkat napagpasyahan kong tipunin ang mga bansa at mga kaharian para ibuhos ko sa kanila ang matindi kong galit na parang apoy na tutupong sa buong mundo." Malaigbyerno po yung ipaparanas ng Diyos sa buong mundo. Pero ito po yung sinabi ng Panginoon sa verses 14 and 15. Ang sabi, "Kayong mga mamamayan ng Israel, sumigaw kayo sa tuwa." Dito po galing yung kanta na sumigaw. Na paborito natin ng anniversary. Dito po kinuha yun. Sabi ni Zephaniah sa bayan Israel, sumigaw kayo sa galak. Kayong mga mamamayan ng Zion, ang lungsod ng Jerusalem, umawit kayo at magalak ng buong puso, sapagkat hindi na kayo parurusahan ng Panginoon. Sininggle out niya yung bayang Israel. Hindi ko ito parurusahan. Yung iba parurusahan pa rin. Pero yung bayang Israel, sabi ng Panginoon, kakaawaan ko sila. Hindi ko sila paparusahan. Binawalang sala ng Diyos ang Israel. At yung kanyang wrath, yung kanyang galit na dapat sana ibubuhos niya sa kanila, nagpasya ang Diyos, hindi ko ibubuhos sa kanila. May judgment pa rin. Pero na-spare yung Israel. Hindi po nila deserve na maligtas sa kamatayan. Dahil sabi ko nga kanina, kagaya ng ibang bansa, nagkasala din sila. Yan po ang hiwaga ng biyaya ng Diyos. Hinihirang ang hindi karapat-dapat iligtas, pinagpapala ang hindi karapat-dapat pagpalay. Sabi mo nga sa iyong katabi, may habag ang Diyos. Sabi mo sa kanya, ano ka pa man noon, may habag ang Diyos para sa iyo. Amen? Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ano mga karumal-dumal ang ginagawa natin noon, nakatitiyak po tayo, may panibagong simulain sa ating Panginoon. Amen? Sabi ko sa iyong katabi, buti na lang. Nakilala natin si Lord. So tayo po'y panghihinaan ng loob na lumapit kay Yahweh. Tayo po ba'y panghihinaan ng loob na lumapit sa Diyos? Hindi po tayo panghihinaan ng loob kasi alam natin, nagpasya ang Diyos na ang kanyang bayan ay kaawaan. At ito po'y available lang sa kanyang bayan. Kaya ang tanong, kabahagi ka ba sa kanyang bayan? Kabilang ka ba sa mga taong nanampalataya kay Kristo? Kabilang ka ba sa mga taong nagsisi ng kanilang mga kasalanan, nanampalataya kay Jesus, nag-commit ng kanyang buhay sa Panginoon? If your answer is 100% yes, then itong sinasabi ni Zephaniah ay matutupad sa iyo. Ikaw ay kabilang sa bayan na hindi isasali ng Diyos sa paparating na judgment. In fact, ito pong kabutihan ng Diyos na binabanggit sa Book of Zephaniah ay muling ipinakilala ni Apostol Pablo sa kanyang sinulat. Kaya doon po sa Romans chapter 9, verse 11 to 12, ganito po ang kanyang sabi. Bago pa man ipanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa nakababatang kapatid. Sinabi ito ng Diyos nung wala pa silang nagagawang mabuti o masama, para patunayan ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. Saan daw ayon yung pagpili ng Diyos sa isang bayan? Ito daw ay ayon sa kanyang, ayon daw saan? Saan? Ayon daw sa kanyang pasya. Hindi dahil may nakita siyang, itong batang ito parang may kaunting kabaitan, kakaawaan ko siya. Hindi po. Itong batang ito parang pogi ito parang itong batang ito cute ito kakaawaan ko. Hindi po. Ang Diyos po nagpapasya.
Mga kapatid, hindi tinignan ng Diyos yung ating performance in the past. Hindi tinignan ng Diyos kung ano yung magiging buhay natin, kung bakit niya tayo ginawa. At ito ay sarili niyang pagpapasya na tayo ay i-spare niya sa judgment na paparating. Amen? Yan po ang kabutihan ng Diyos. Sabi po sa verse 13, gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, minahal ko si Jacob pero si Esau ay hindi. Sabi mo sa katabi mo, napakapalad natin. Minahal ng Diyos ang kanyang iglesia. Amen? Sabi po sa verse 14, baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan ng Diyos. Aba, hindi. Kasi pwede pong akusahan ng Diyos unfair. Bakit may mga bayan na hindi niya minamahal, pero may mga bayan naman na minamahal niya? Bakit may mga tao na kinakaawaan niya? Bakit may mga tao na hindi niya kakaawaan? Kaya nakita agad yun ni Pablo, sabi niya, baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan ng Diyos. Hindi siya just. Ang totoo, just ang Panginoon. Kasi ano ba ang deserve natin? Kamatayan ang deserve natin, justice. Ang deserve natin, death. Ngayon, prerogative na ng Diyos kung pipiliin niya, itong mga mananampalataya sa akin kakaawaan. Nagkakaintindihan po tayo? Kahit yung mga mananampalataya kay Kristo, deserve nila to die. Pero hindi po natin pwedeng diktahan ng Diyos siya ang nagpapasya. Lahat ng kikilala sa aking anak, kahahabagan. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, kumikilala ka na ba kay Kristo? Ikaw ay tunay na kumikilala kay Kristo, yung sinasabi dito ni Pablo at sinasabi ni Sapanaya na kahahabagan ng Diyos, kasali ka dyan. Amen. Alright, ituloy po natin. Verse 15, sapagkat sinabi niya kay Moses, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Kaya pagdating po natin sa langit, magugulat ka. Nandito pa rin. Hindi ko akalain. Magugulat ka, bakit? Hindi na mga taga-blessings ang ligtas. Amen? Magtataka ka, bakit yung kapitbahay mo, kilala mo kung paano siya lumaki. Pareho kayong barubal ng kabataan. Hindi mo namatsagan yung buhay niya, nagsisi sa kasalanan, tinanggap din si Jesus. Magtataka ka, narito pa rin. Ang sabi dyan, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Ang tao po lagi natin inyan sa itsura. Ito disqualified, may tattoo. Itong taong to disqualified kasi ganito ang kanyang nakaraan. Pero kung yung taong yun, totoong nagsuko ng buhay, yung taong yung totoong nanalig kay Kristo, aba, kasali siya sa mga taong kahahabagan ng Diyos. Kasali siya sa mga taong kakaawaan ng Diyos. Amen. Again, meron pa rin judgment na paparating. Pero kung ikaw ay kabilang sa bayan ng Diyos, kahahabagan ka daw ng ating Panginoon. Verse 16, kung ganoon, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, wala tayong may pagmamalaki. Pagdating natin sa langit, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, tanggapin mo ako sa karyan mo kasi mabait naman ako, nagpabaptize naman ako, nag-worker naman ako, marami akong ginawang mabubuti, nagbago naman ako. Lahat ng sinasabi mo, bunga na lang yan ang pag-ibig ng Diyos. Pero kung bakit tayo tatanggapin ng Panginoon sa kalangitan, sa Kanyang kaharian, ay dahil kinaawaan tayo ng Panginoon. Amen. Sabi sa verse 18, kaya nga, kinakaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigas. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin habag ng Diyos. Alam niyo itong verse 18, encouragement ito sa atin. Kasi minsan, ganun niyo po, sabi niyan, kaya nga kinaaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. Siguro meron kayong mga mahal sa buhay na matitigas ang ulo. Ayaw kumilala kay Lord.
Pastor, ano ba naman itong anak ko? Tigas-tigas talaga ng ulo. Ano ba naman itong asawa ko hindi nagbabago? Ano pwede mong gawin? Wala kang magagawa para baguhin siya. Ang Lord lang ang pwedeng maghimala sa Kanya upang siya ilumambot ang puso. So ano pwede natin gawin? Ipag-pray natin na siya din kagaya mo itinala sa Panginoon. Amen! Sabi mo sa iyong katabi, pag-pray mo na lang. Baguhin siya ni Lord. So as you can see, dito sa pag-aaral natin ng Zephaniah at Book of Romans, pinapakita hindi tayo deserving na pagpalain. Pero nagpasya ang Diyos na kaawaan tayo. Mayroong bayan ang Diyos na pinili niyang kaawaan, hindi dahil naging mabait sila. Ang bayang ito ay ang bayang hinirap at minahal ng Diyos Ama at ang bayang tinubos ng dugo ni Kristo. Tayo yun na mga mananampalataya. Tayo ang makabagong Israel na kinahahabagan ng Diyos sa ating panahon. Amen! Sabi mo sa katabi mo, hindi mo deserve ang pag-ibig ni Lord. Wala kang may pagmamalaki. Pero naawa siya sa iyo. Amen? Kaya kung alam natin na hindi tayo deserving sa mga tinatamasa natin araw-araw, mas lalo po tayong magiging mapagpakumbaba at mapagpasalamat sa Diyos. Amen? Hindi natin deserve na maligtas. Deserve natin maimpyerno at mawalay sa Diyos habang buhay. Pero pinawalang sala tayo dahil sa dugo ni Kristo. Yung mga tinatamasa natin, pakinggan po ninyo ito, yung mga tinatamasa natin sa araw-araw, hindi natin deserve. Dahil ang dami-dami nating kasalanang nagawa mula pa nung bata tayo. Hindi natin deserve kumain 3 times a day at higit pa. Pero nakakakain tayo 6 times a day, 7 times a day. Eh kung pag-iiralin ng Diyos yung kanyang galit sa atin, aba, gugutumin niya tayo. Hindi natin deserve na magkaroon ng bahay. Hindi natin deserve tong buhay na ito. Hindi natin deserve magkaroon ng mapagmahal na pamilya. Hindi natin deserve ang hangin, ang tubig, ang sikat ng araw, pero binibigay ng Diyos dahil siya ay Diyos na mahabagi. Amen. Kung babawiin ng Diyos ang hangin para hindi tayo makahiya, deserve natin yun. Kung patutuyuin ng Diyos ang tubig para mamatay tayo sa uhaw, deserve natin yun. Kung iibigin ng Diyos na araw-araw lumilindol sa Tagaytay at araw-araw pumuputok ang bulkan, deserve natin yun dahil lahat tayo nagkasala. We all deserve those sufferings and punishment. Pero dahil sa pagpapawalang sala sa atin ng Diyos, yung mga bagay na hindi natin deserve, ini-enjoy natin ngayon. Amen! Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kailan ka huling nagpasalamat kay Lord? Kadalasan ang pinagpapasalamat po natin sa Panginoon, yung mga malalaking breakthrough lang. Lord, salamat! Nakagraduate na ako. Praise God for that. Salamat, Lord, may bahay na ako. Praise God for that. Salamat, Lord, may bago na akong kotse. Praise God for that. Pero yung po mga maliliit na bagay, hindi po natin pinagpapasalamat. Na kung nauunawaan po natin yung wrath of God, maging yung mga small things, pwede pong alisin ng Panginoon. Yan, inilisan ako ng ilaw. Deserve ko yun. Ayan, bumalik na. Thank you, Lord. Binawi ulit, okay lang din. Binalik ulit. Ayan. Bakit binalik? Biyaya ng Panginoon yun. Okay. Praise God. At pag nauunawaan po natin yung habag ng Diyos, magkakaroon po tayo ng kababaang loob. At mababago nito yung prayer life natin. Kasi before, pag nagpe-pray tayo, masyadong demanding. Lord, I deserve this, ibigay ninyo. Lord, I declare this, I declare that. Ngayon, nandun yung pagpapakababa sa prayer na, Lord, kung kalooban mo, sang-ayon po sa biyaya ninyo, sang-ayon sa kalooban ninyo, ibigay po ninyo ito. At kung ano man, Lord, ang the best na inyong piniprepare for me, ipagpapasalamat ko po yun.
Maaaring maibibigay niyo, Panginoon, na hindi kagaya ng hinihingi ko, pero ano man yun, Lord, ipagpapasalamat ko. Dahil ang totoo, wala naman akong deserve sa buhay na ito. Lahat ng tinatamasa ko, biyaya mo lamang, dahil lamang sa haba ninyo. Amen? Tingnan po natin sandali yung mga pagpapala na hindi deserve ng Israel, ngunit ibinibigay ng Diyos sa kanila dahil sa kanyang awa. Ayon po kay Zephanias, ang mga pagpapalang dala ng pagpapawalang sala ay ang mga sumusunod. Number 1, pagsama ng presensya ng Diyos. Pangalawa, binanggit po, hindi na matutuloy ang pagkagiba ng kanilang lungsod ayon sa itinakda. Number 3, tatanggalin ang kahihiyang dulot ng kanilang kasalanan. Number 4, kagalakan. Sino sa inyo gusto to? Joy. Amen? Contentment, satisfaction in the presence of God. Ipagtatanggol sa mga kaaway at mga nang-aapi sa kanila. Hindi na matutuloy ang kasawian ayon sa itinakda. Pagkawala ng takot at panghihina ng loob. Sino sa inyo gusto rin ito? Amen. Karangalan at katanyagan. Mababago ang mga pangit na asal at pag-uugali, hindi dahil sa takot ng mapaparusahan, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos na babago sa kanila. Sabi po sa chapter 3 verse 7, allow me to read this. Dahil sa mga ginagawa kong ito, akala ko, igagalang na ako ng aking mga mamamayan at tatanggapin na nila ang aking pagsaway sa kanila, para hindi na mag-iba ang kanilang lungsod ayon sa aking tinakda sa kanila. Pero lalo pa silang nagpakasama. So nung una, lagi silang tinatakot ng Diyos. Gigibain ko ang inyong bayan, papatayin ko kayo. Akala ng Diyos mababago sila. Kaso walang talab. Ang sabi pa nga, lalo pa silang nagpakasama. So pinalitan ng Diyos ang kanyang strategy. Kinaawaan sila. Ang sabi ni Zephaniah, yun ang nagbago sa kanila. Sabi sa verse 17, sapagkat kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, magagalak siya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin kayo. Nainiwala po ako may kaugnayan ito sa pagkakaroon ng bagong puso. Na yung Israel binigyan ng Panginoon ng bagong puso na kung saan yung mga kautusan ng Diyos ay isusulat sa kanilang mga puso. At yan din po ang epekto sa atin ng pagliligtas ni Kristo. Dahil niligtas tayo ni Kristo, ngayon po meron tayong hangarin na makasunod sa Kanya. Amen? Hindi yung galit ng Diyos ang nagbago sa kanila. At hindi rin yung takot sa Diyos ang motive nila sa pagbabago. Nagbabago sila kasi alam nila, iniligtas sila ng Diyos mula sa Kanyang galit. Brothers and sisters, ang magbabago po sa atin, yung pagpapawalang sala ng Diyos sa ating lahat. Yung pong pag-ibig ng Diyos, ang tunay na mag-uudyok sa atin upang tayo ay lalong maging banal. Bilang bahagi po ng conclusion sa ating pong ginagawang pag-aaral ngayong umaga, nais ko po magbigay ng ilang mga application points kung paano po natin maa-apply yung 4 points na ating pinag-aralan this morning. Number 1, ngayong nauunawaan na natin na ang Diyos ay banal at hindi nalulugod sa kasalanan, paano nito mababago ang ating pagsamba? Yung tayo nagsasama-sama as brothers and sisters, paano nito mababago yung ating attitude in worship? Talagi ko magkakaroon po tayo ng awareness na yung pagsamba ay isang bagay na dapat nating pahalagahan, seryosohin, because we are facing a holy God. Amen? That's why we give our all. Pag sinabi ng worship leader, come on, sing to God, talagang binibigay natin yung buong puso natin pagsamba sa Panginoon kasi humaharap tayo sa Diyos na banal. Amen. Sa tuwing haharap tayo upang sumamba sa Kanya, yung pagsamba natin bukal sa puso because we know we are facing a God who is holy. Pangalawa, ngayong alam natin na ang Diyos ay narurumihan sa kasalanan,
paano nito mababago ang ating pamumuhay? God hates sin. Pinapakilala yan ni Zephaniah na ang Diyos, galit siya sa kasalanan because He is holy. Paano kaya tayo mabubuhay ngayon? Tayo ba'y magiging pabaya o magiging maingat tayo sa ating kilos, galaw, pananalita, pag-iisip, knowing na ang Diyos naaapektuhan kapag tayo ay may mga nasasambit, nagagawa na hindi pala ayon sa kanyang kaluguran. Number 3, ngayong alam natin na ang lahat ng ating tinatamasa ay bunga lamang ng pag-ibig ng Diyos at hindi natin deserve. Paano nito mababago ang ating pag-uugali? Kung lahat pala ng tinatamasa natin ngayon ay hindi natin deserve, paano kaya nito mababago ang ating attitude? Mananatili ba tayong mapagmataas? O magiging mapagpakumbaba na tayo dahil lahat ng mayroon tayo ay dulot lamang ng pag-ibig ng Diyos? Tayo ba ay magiging constant complainer, murmurer, o tayo magiging mapagpasalamat sa Panginoon each day? Kasi alam natin, even this life, even this day, hindi ko to deserve pero binigay ng Lord. So today, we will choose to be grateful. Amen. Number 4, mamumuhay pa ba tayo sa takot at pag-aalala? O lalakas ang ating pananampalataya ngayong alam na natin ang pagpapala ng Diyos ay libre niyang pinagkakaloob sa atin, alang-alang sa pagpapawalang salang tinatamasa natin mula kay Kristo. We will not live in fear and worry kasi alam natin ang Diyos ay nakahabag sa atin at hindi siya nagpapabaya. Finally, kung kinakahabagan tayo ng Diyos sa ating pagkakasala, paano nito mababago ang ating pakikitungo sa mga nakasakit sa atin? Think of this, kinaawaan ka ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat kaawaan. Yung pagkakasala mo, somehow pinalampas na ng Diyos. Kasi pinili niyang kaawaan ka. Ang tanong, paano nito mababago ang pakikitungo sa mga taong nakasakit sa atin? Kung tayo'y kinaawaan ng Panginoon, in the same way, magiging maawain din tayo sa mga taong nakasakit sa atin kahit di sila humihingi ng sorry minsan. Amen? Kasi dito hindi pa nga humihingi ng sorry yung bayan Israel pero kinaawaan sila ng Diyos. In the same way tayo, ganoon din ang pakikitungo sa kapwa. Mahirap gawin. Lalo na kapag naaalala mo kung ano yung ginawa sa'yo, ano yung mga sinabi ng taong yun. Pero bilang mga taong kinaawaan ng Diyos, pipiliin natin maging maawain din sa kanila. Amen. May natutunan ba tayo ngayong umaga? Palakpakan niya po natin. Bago na tayo magtapos, hanap po tayo ng isang prayer partner. Tapos, i-share mo sa kanya yung mga bagay na nakakalimutan mong ipagpasalamat. Pero alam mo, dapat mo ipagpasalamat sa Panginoon. Kasi hindi mo naman deserve yun. Pero nakakalimutan mong ipagpasalamat. Sige po, find the partner. Lahat mo tayo, hanap tayo ng Panginoon. Salamat kay Lord sa tubig, salamat kay Lord sa hangin, salamat kay Lord sa bahay, salamat kay Lord sa bigas. Hindi natin deserve yan, pero binibigay ng Lord. Sige po, bibigyan ko kayo ng ilang sandali.
may classmate ka, may kaibigan ka. Salamat kayo, nakakapagbayad ka ng Netflix every month. Sige po, go ahead and just thank God. Alright, tapos na po kayo. Bago ko po ibigay itong mikropono kay Pastor Nestor, may naalala po ako ng isang nanay ng Christian din. At sa kanyang pagbabahagi, sabi niya, Lord, ako'y nasusura na. Lagi na ang tambak ang hugasin. Tapos yun daw, mga anak niya ay wala naman nagkukusa. So lagi na lang daw siya napapaday kasi lagi na lang tambak yung hugasin. Pero isang bagay daw na tinuro sa kanya ng Panginoon, maging mapagpasalamat. At kahit na negatibo yung nakikita niya doon sa lababo, binago daw niya yung attitude niya. At sabi niya, Lord, thank you. Kasi ibig sabihin, may asawa ako, may mga anak akong kasama. Salamat kaya may hugasin kasi ibig sabihin may pagkain kami. Kaya magpasalamat natin lahat ng bagay. Amen! Palakpakan mga kamay sa Panginoon. Everybody say, thank you, Lord! Okay, tawagin po natin si Pastor Nestor. Tayo para sa hapon ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi si Amen. Hindi tayo pinatulang sa kabila natin pagkulang. Sabi nga sa Romans 8:9, yan sa mga hindi Hudyo tulad natin. Sabi, while we are still sinners, namatay siya para sa atin. Yan po ang communion. Yung hapag ng Panginoon ay pagkasandulan na tinapos na gawa ng ating Panginoon. More than 2,000 years ago, He died para sa atin. So, ang ginawa ng Diyos, ginako ang pagbabayad sala. Hindi maaaring hindi matupad ang salita ng Diyos. Roma 3:23, all have seen and fall short of the glory of God. Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. But there was a divine substitution at the cross. Siya kumako para sa atin na dapat sa amin tayo. Ngayon si Amen. Parapakan natin ang Panginoon. At yan po ang lima ng hapak ng Panginoon. Ating inaalaala ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Napabilang tayo sa kanya, sabi ng Ephesians 1:13-14. Napabilang tayo kay Kristo ng kaisimumpalataya. 14, at ibinigay niya ang tatak ng pagmamahari ng Diyos sa atin. We have the Holy Spirit in us. Amen.
say amen. Okay. Last po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon na nasugatan para sa ating kagalingan. Tanggapin po natin ito. Gusto po natin ang inumin na naging simbolo ng kanyang dugo. Sabi ko ng aklat ng Exodus, kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya, we are all freely forgiven sapagkat ang kanyang dugo'y natigis sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng kasalanan hanggang sa ating kapanahonan. Patuloy na lumilinis ang banal na dugo ng Panginoon. As we confess our sin, the Lord is faithful and just to forgive us. At mananatili ang kabanalan na ipinagkaloob sa atin. 2 Corinthians 5:21, siya na walang kasalanan at naging kasalanan sa kanyang makatanggap tayo ng kaloob ng pagiging matuwid. Ang pagiging matuwid natin ay biyaya ng Diyos. Siya ang gumawa para sa atin. Manampalataya tayo sa tinapos na gawa ng Panginoon. Nagawin po natin ang ito. We are freely forgiven. Amen. Purihin ang Diyos. Okay, na-bless po ba ang lahat? Ayun, so kung tunay nga na-bless, pakitapik ang iyong katabi at sabihin, naligo ka ba? Ay, mali. At sabihin, na-bless ka ba? Patingin nga ng na-bless. O, ngiti sa katabi. Ayan. Dapat kita ang binagi. Ayan. Okay, so ayun, patuloy po tayo sa ating announcement. Okay. Ay, kami ay nagpasya pala. Sorry po, matagal na hindi nag-MC. Ayun, kami ay nagpasya. Okay, sige. Sabay-sabay po tayong ilagay ang ating mga kanang kamay or kaliwang kamay sa ating dibdib at sabay-sabay po nating bigkasin ang kami ay nagpasya. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat at ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat at ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so meron po ba tayong mga newcomers? Ayan, maaari na po tayong umupo. Okay, so dito po sa aming listahan ay may nakasulat na Rebecca Dameo. Tama po ba? Rebecca Dameo. Ayun po pala. Hello po, tayo po tayo. At si Rebecca Gade. Ano po? Gaden? Gather. Okay. Gather pala. Sensya na po. Ayun. So, wow. Tayo po tayo. Ayun, napakaganda ng ating mga newcomers. Okay, sa ating mga newcomers po, halina pong tumayo at ating i-extend po ang ating mga kamay sa ating mga bagong kapatid. Ayan. So sa oras po ito, maaari po tayo mag-speak ng lahat ng blessings, ng prayers na gusto po nating ipag-pray sa kanila. Ako na po ang mamumuna dito. So Panginoon, maraming salamat po sa aming bagong mga kapatid na andito ngayon. Lord, na hindi lang ito ang kanilang una at huli, kundi una at magpapatuloy pa, Panginoon. We pray na ang kanilang pagsimba sa araw na ito ay maging susi para magbukas ang kanilang puso upang magkaroon ng relasyon sa iyo na panghabang buhay, Panginoon. And we also pray, Lord, na
ma-touch po ang kanyang puso sa oras na ito na mas lalo siyang magpagamit para sa iyong kabubuti at maging pagpapala siya sa mga tao sa paligid niya. Kayo po ang mga nasa kanila, Lord, inyo po silang gabayan sa bawat gagawin nila at sa mga kanilang mga nais gawin, Panginoon. Nabigyan niyo po sila ng wisdom at kasiyahan all the days of their lives. In Jesus' name we pray. Amen. So welcome po mga kapatid sa blessings. Ayan, napakaganda. At blooming na blooming. Okay, so dadabo na po tayo sa ating announcement. So we have on the go from July 7, 14, 21 up until August 4 and 11. It is a 6-week series na open for ages 3 to 12 years old from 9 a.m. to 11 a.m. So kung kayo po ay nag-worry na kung saan iiwan ang iyong mga tiking sa oras na ito, ay huwag po kayo mag-alala dahil meron po kami programa para dyan at yun nga po ang on the go. So pwede nyo pong iwan ang inyong mga babies at meron pong mag-aalaga at magtuturo ng Bible sa kanila. Next naman po is the 5 solas, which is every Tuesday from 5:30 to 7 p.m. So, pakitabi ang iyong mga katabi at sabihin, walang busy-busy kahit Tuesday, umattend ka ng 5 solas. Okay, so next naman po. Okay, so every Sunday worship services, morning fellowship starts at 9 a.m. to 11 a.m. And kung busy naman po kayo sa umaga, worry no more dahil meron tayong evening fellowship na nagsisimula rin sa 7 to 8:30 p.m. Kaya, hindi naman katabi ang tatabangin, kundi ang sarili. Pakitabi ang sarili. Sabihin, wala kang takas kay Lord. Okay? Anytime, any day, dapat andyan ka. Kaya, pag hindi ko kayo nakita next week, nako, ipag-pray namin yan. Ay, okay, next naman po, sa ating Evangelistic Sunday, God's Providence in the Midst of Trials. So, dito po, sa August 18, 2024, Sunday rin po, meron po tayong guest speaker na si Sarah Balabagan. Okay, kaya aabangan namin kayong makita sa araw na yun, mga kapatid. Next naman po, host the home prayer meeting for your family. Meron po tayong posted guide sa ating FB group and page if hindi niyo po alam kung paano magsimula ng home prayer meeting. Next naman po, praise and worship team is in need of instrumentalists such as keyboardist, bassist, lead guitarist, and drummer. And if you are interested, fill out the form at the registration table. So, para naman po sa ating giving, Hallelujah, praise the Lord. So, ihanda na po natin yung ating mga talong. So, nakakatuwa po yung ating mensahe ngayon. No, sabi nga, kahit po yung mga problema pala dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi natin deserve. Pero kinaawaan tayo ng Diyos. Kaya nga po makibukas po kayo sa akin sa unang Kronika, talatang 20 kapitulo 20 talatang 9. Sabi nga po dito, O Panginoon naming Diyos, ang lahat ng ibinigay namin sa pagpapatayo ng templo para sa karangalan ng inyong banal na pangalan ay nagmula rin sa iyo. Pagmamayari mo ang lahat ng ito. So, ibig sabihin po, wala po tayo rito. Wala po tayong ginawang effort. Ang Diyos po lahat ang nagpasya. At yung lahat po ng ibibigay natin ngayon, sa Panginoon din po nagmula. Tayo po ay kinaawaan ng Diyos. No, kung may mga kapatid, alam ko na meron po diyang, ayoko itong ibigay. Kasi kailangan ko itong ibayad mamaya. Pero ano ba yung sinabi po ni Lord? Ano po ba yung ginawa ni Lord sa atin? Nahabag po siya
At kapag po ang Panginoon ay nahabag, pati pala yung ating mga pinansyal na pangangailangan, kasama, no, na pagpapalain ng Panginoon. Kaya bakit pa ba tayo matatakot? Huwag kang matakot, ilabas mo na yung offering mo. No? Ihanda mo na. Kung ano man yung pinagkakatago-tago mo sa iyong bulsa, sa iyong bag, huwag kang matakot. Kayang-kaya yung paramihin ni Lord. Kaya niya yan. Walang imposible po sa Panginoon. Kaya hawakan po natin yung ating mga offering at ating pong ipanalangin. Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po ang lahat ng bagay ay nagmula sa iyo. At anuman po yung hawak namin ngayon, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw yung Diyos na nakakabatid ng tunay na nasa puso ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, mas nagagalak ka kung ito ay ipagkakaloob namin ng may kaligayahan mula sa puso namin, Panginoon. At anuman yung hirap na dinaranas namin, Panginoon, sa iyo, Lord, tinuturuan mo kami na magsuko lahat ng mga bagay na ito sa iyo. Dahil tunay nga po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagkakaloob na ito, tinuturuan mo kami magtiwala at lalo mas maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan at tunay na walang imposible sa iyo. Ikaw ay Diyos ng himala at tunay na ikaw ang Diyos na tunay at tapat na umiibig at nagpapala sa bawat isa sa mga anak mong sumasampalataya sa iyo. Salamat, Ama, tanggapin mo ang aming mga kaloob at naniniwala kami ito ay para sa iyong kapangyarihan ay mahayag sa buong mundo. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay po tayo ng masaya. Amen. Tayo po tayo. Tuloy po tayo ng amin. Amen. Our God is here. Dalangin po tayo. Lift your hands to the Lord. Lord, we thank you for a victorious worship service. Thank you for your word. Thank you for your presence. Thank you for the joy that we have received from you this morning. Lord, keep your people. Keep them from harm and any form of distraction. May they experience your restoration. May they experience your provision. And may they experience your abundant supply, Lord, in every area of their lives, Lord. May your loving grace be upon them. May your ministering angels follow them wherever they go. Truly, God, your people is blessed coming in and coming out. They are blessed in the field. They are blessed in the city. Because we have a Heavenly Father that takes care of us. So church, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you and see you next Sunday.